Apply ka sa negosyo, o kaya natakip ka sa magandang napromote ka sa trabaho, no? Tumaas ang sweldo mo, pumasa ka sa mga exams, natapos mo yung dapat mong gawin. Hindi po yan. Paano nga kung dumating panahon na nabigo ka, di wala na joy? Kaya kung sabi rito, it is not fleeting or based on circumstances. Worldly possessions, accomplishments, even the people in our lives are blessings that make us happy and fuel joyfulness. Maraming pong tao yan. Sila po yung sila po yung nagiging source ng ating kagalakan. Pero ang tunay na joy, ang tunay na kagalakan, nagmumula sa ating Diyos. However, the Bible teaches that the source of all joy is Jesus. Ang kaya po na sinabi, no? Sabi rito, the Bible teaches that the source of all joy is Jesus. So, yan po yung mga bagay na dapat ganahan. And po, again, yung kagalakan na dapat na-enjoy po na naranasan natin, yun yung kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. Ano po yung tatlong bagay na binanggit po natin? Manatili sa pag-ibig niya sa Kristo. Kapag hindi po tayo nakatili sa Kanya, hindi po tayo nakatitiyak na si Lord ay nakatili sa buhay po natin, walang kwenta itong ating ginagawa. Sayang lang ang ating panahon ng oras. Ngayon po ba? Pero, dapat po natin bigyan ng pansin at matiyak po natin na tayo po ay mananatili sa piling ating Panginoon. Dahil kapag tayo pinanatili sa Kanya, ang pangalawa po, sabi ito, pagsunod kay Kristo. Kagaya po rin natin kanina, kapag tayo nanatili sa pag-ibig ng Panginoon, mahal mo siya, imposible na hindi mo gagawin, yung pinapagawa niya sa iyo. Sabi nga po sa ating pinag-aralan kahapon sa sulong, yung salitang no matter what. Ano man ang mangyari, ano man ang kalagay,